Sino tinatakot nila sa ICC noon pa yan para targetin si tatay. Nanonood nga ako sa mga kalye survey, zero or kulelat score ng kakampings. Feeling lang nila na malakas pa sila. Hindi, alam po nila na mahina sila. Kung malakas sila, di tumakbong senador si Laila de Lima. Tatakbo rin eh. Bakit? Ang tatakbuhan lang ay, anong tawag dyan? Party list lang. Kasi sa party list, 100,000, 200,000, congressman ka na. Pag sa ano po, sa actual po, yung sa senador po, putya, pang 11, pang 12 ka, pag 11 million. Imagine niyo yung laki ng diferensya nun. O yun po yung sila po mismo naniniwala na talagang wala na po silang clout na national level. Party list na lang nga tatakbuhan. Hindi ko po minamaliit yung party list kasi kahit ako tumakbo sa party list, hindi rin ako mananalo. Ibig sabihin, kumpara sa kanilang status dati. Dating senador yan eh. Kumpara mo yun, kulelat na senador, 11 million ang boto eh. Di ba? Yun po yung ganun po pagkakaiba. Sa party list, 200 o 300,000, ang dami nyo na nun. Ngayon na lumalabas na yung baho ng mga HOR, grabe yung paglobo ng yaman. Tanong, sino mag-iimbestiga sa mga yan, Boss Buds? Yun nga, sino mag-iimbestiga sa inyo? Yung HOR, yung mga senador ba magtatangka na imbestigahan yan? Hindi. Sabi ni BP Sara, kontrolado ni Martin Romualdez at saka ni Saldico ang budget ng Pilipinas. Kasama na yung budget ng Senado. Kaya ngayon lang po nagkaroon ng time sa history ng Pilipinas, no? Na mamanipulate. Yung kay BP Sara yan, ng mga congressman, pati yung mga senador, wala. Walang sinabi, Agila ng Mindanao. Sana naman kumuha ng magaling sa batas si Tatay Digong. Mukha naman pong may makukuha. Mukhang si Marcoleta tatakbo eh. Mukhang si Vic Rodriguez tatakbo. Kaya may sigurado na tayong mga magagaling na abogado. Si Marcoleta lang, mamamaga sila kay Marcoleta eh. Baka nagbago na isip ni Tatay Digong, bahala na siguro tayo, lalamunin ng buong ng mga korap, basta wag lang tumakbo si BP Sara sa 20. Hindi po, hindi nyo naunawaan yung ginagawa ng Tatay Digong. Alam niyo na si Tatay Digong, di ba? Sasabihin lang niya, no, eto, para matuwa. Pero alam na po natin yan. Si BP Sara po, okay. Party list pero sila pa yung makapangyarihan. Boss Bad, sabi ng DSEC, Tio Laurel, sa 2028 daw kaya ibaba ang presyo ng bigas sa 29 pesos. Lang yan, lokohan. Tama po yun, R21. Alam nyo kung bakit? Hindi na presidente si Marcos sa 2028. May chance nang mapababa presyo. Di ba? Parang ang sinasabi ni Tio Laurel, wala kayong aasahang pagbaba ng presyo hanggat kami ang nakaupo. Kasi mas active sa Congress. Bakit nga ba? Alam nyo na. Sir Badong, dapat po ituloy ang maisog rally. Wala naman po nagsabing tigil na maisog rally. Schedule lang. Hindi naman po araw-araw. Hindi naman po ganun yung rally araw-araw. Attorney Topacio rin. Sobrang ganid sa pera. May reaction to the caption, there is no other option but to choose Sara Duterte. Correct. Wala naman po, hindi naman po yan. Hindi naman po, sabi nga ni Inday Sara, kaya niyang, yung sa sarili niya. Akala kasi natin, di ba, yung dati, blessing. Ngayon natin nakikita yung totoo yung sinasabi ni Tatay Digong na yung anak niya mas sutil sa kanya o kung ano yung termino doon. Mas matapang. Antibay mo, dumayo ka ron sa romantic room, Caitlin. Asan ngayon dito ang check and balance na magche-check na sana sa HOR? Walang taga-check yan. Kaya nga suggestion ko,
I-check nyo yung kayong HOR, kayo magche-check sa Senado, Senado kayo magche-check sa HOR. Wala eh. Sila lang po, lahat po ng ahensya ng pamahalaan pwedeng i-check. Pwera lang yung Senado at Kongreso o House of Representatives. Lugi tayo eh. The Defenders. Si Atty. Topacio ata tatakbo at Atty. Glenn. Hoy, mga buhaya sa HOR, too many crooks. Spoil the broth. Kanina, alam ko, PDP laban na si, PDP na si ano. Si Topacio, may nakita ko na PDP na siya. Lahat ng Duterte, maging presidente, kaya Duterte. Sabi ko nga, di ba? Huwag kang makialam sa amin, Tatay Digong. Gusto namin maging presidente sa 2028, si Sara Duterte. Tapos susunod sa kanya, si Baste naman. Tapos, anong pangalan yung bunso? Hoy, mga buhaya sa HOR, too many cooks. Maliit ang boto, tapos kung umusta, parang presidente ang dating sa Congress. Kaya nga eh, 32 million hindi nyo ginagalang eh. Ilang bilang ang inaantay na Sir J.M. Morales para sumugod sa Malacanang? Ilang bilang ang inaantay ni Sir J.M. Morales para sumugod sa Malacanang? Ubos na lahat ng pera ng bayan bago pa ma-unseat si Bangag. Ubos na lahat ng mabuhay at Bangag ang pondo. Alam niyo po, hindi ko maintindihan kung tatapatin ko na kayo, no? Yung mga ipaubayan nyo po sa mga political strategies, ipaubayan nyo po sa mga Duterte, maging supporter po kayo. Kung kayo po, ngayon lang kayo na politika, hindi nyo, mag-aminan po tayo. Ako po, ang kaya ko lang po mag-vlog ng mag-vlog. Makakatulong po ako sa pagbablog. Sa pagbablog ko po, no? Marami tayong masasagot natin yung mga bintang sa mga Duterte. Ganon din yung mga ginagawa nito, ma-expose natin, no? Yan po ang may tutulong. Wag po kayong kasi frustration po yung hinahabol nyo eh. Wala naman po nananawagan na yung ano na natin ngayon. Wala pong ganun eh. Kaya po mapoprostrate po kayo. Nakikita ko na po, ang dami na po napoprostrate. Kailan ba tayo? Kailan ba tayo kailan ba tayo? Nakita niyo, pumunta kayo sa Liwasang Bonifacio pag mayroong panawagan doon para makita niyo kung sapat na ba o hindi. No? Sa actual kasi makikita niyo, mararamdaman niyo. Iba po yung approach ngayon. Dahil yung mga Pilipino ngayon hindi na katulad nung araw na wala pa mga social media, no? Nakakaano rin po, kaya nga po mga sikat na mga vlogger ngayon kasi marami rin pong impluwensya sa social media. Isang paraan lang po yan yung pagrarally. No? Kaya hindi na po ubra yung dati kung yung pinapangarap nyo yung 1986 o yung People Power 2 nung 2000, kailan ba yan? 11? Malamang po hindi, ay 2001 ba? Basta maniwala po kayo sa mga Duterte, ipaubayan nyo sa kanila yung pag-strategize ng politika. Manood, ang maitutulong nyo po, manood po kayo sa mga vloggers. No? Ganun po. Wag po kayong yung mapoprostrate po kayo. Sinasabi ko, kasi ibang uri po itong kalaban natin. Ang kalaban po natin, kakampi niya lahat ng mga oligarko. Bakit po kumampi sa kanya lahat ng oligarko? Kinalaban sila ni Tatay Digong lahat. Ngayon kung kayo po manghihinaan, dapat ngayon na. Hindi po ganun yun. Hindi po ganyan ang politika. No? Frustration po ang inyong abutin. Kaya marami sa inyo na po frustrate. Kailan ba tayo? Bakit tayo narito lang lagi? Yun po talaga. Ganyan po yan. Ang laban po. Hindi po tayo, ewan ko kung sino nag-utak sa inyo na ngayon na, gusto na namin ngayon. Ilan lang tayo may gusto nun?
Yung mga naroon sa Liwasang Bonifacio, gusto po yung gusto nyong iniisip nyo. Eh kahit pumunta po, kahit na palagay na natin na 2,000 yun. 2,000? Kahit tumulak tayo ngayon, pag may panawagan na ganyan, gusto natin magpahayag, sama tayo. Ganun talaga laban. Yung tatay nito, 21 years. 21 years ba? Na nanungkulan. 1969 to 1965 to 1986. 21 years nanungkulan. Ito po, ibig sabihin, akala nyo madali lang napalayas yung tatay nito. 21 years in service. Bago sila nakapag-people power. Tapos kayo, inip na. Ayaw na namin pag wala man nangyari. Diyan po, wag po kayong ma-prostrate. No? Wag po kayong ma-prostrate. Kasi nga yun na unang Marcos, 21 years eh. Yung nakikipaglaban sa mga naunang Marcos sa tatay nito, 21 years. Silang nakipaglaban. Tayo ba? 6 years lang tumuupo eh. Nakukuha niyo mga kapatid? Ganun po ang pagtingin sa politika. Pag yung ngayon kayo active ako ngayon, dapat ngayon na. Kasi pag hindi, ayaw ko na. Ay, wala mangyayari sa inyo. Sama ng loob, cancer cells, yan po. Inaasar tayo, makipag-asaran tayo. Tawanan natin. Nawawala yung hopya ni Marcoleta, ibintang na, terador kayo, pati hopya. Proper attitude po para makatagal tayo. meron pong mga ginagawa, may mga leader tayong matitino, no? Hindi po natin sila po, alam na po nila politika, matagal na po sa politika ang mga Duterte. Nakita nyo ba na-prostrate si Sara Duterte? Si Sara Duterte po ang binabakbakan, derecha. Si Sara Duterte yung winawalang hiya ng mga congressman. Nakita nyo bang nagpadaig si Sara Duterte sa kanila? Hindi po ba? Ganun po ang attitude. Kasi pag nalosyang kayo, yung mga kapitbahay nyong kilala na Duterte kayo, yan, tignan nyo. Magiging sample pa kayo. Tignan nyo itsura niyang babae na yan, no? O lalaki na yan. No? Losyang na. O nadurog na yung pagkatao dahil sa kasusuporta sa Duterte. Gayahin yung attitude ni Sara Duterte, palaban pero hindi apektado. Huwag niyong pangunahan yung mga movement, no? Kung sila, si Sator of Campo nga, putya, hindi pa martial, lumalaban eh. Tumanda na, nasa kalsada pa rin. Eh, tanong ko sa inyo, ilang taon na ba kayong nagpoprotesta para manawa kayo kagad? Kaya pag-attend po kayo, ako, ang attitude ko po, uma-attend ako na rally, nagre-release ng galit, di ba? Makikinig ka. Oo nga, tama yan. Ganun yan eh. Ganun tayo. Pinakamaganda nyo po mapapanood. Kung hindi po kayo leader ng politika, wag po kayo mamblema. Hindi po lahat kaya mag-organize. No? Kasi may mga nagsabi sa inyo, yakagin nyo mga ano nyo. Yakagin ninyo yung inyong mga kapamilya. Mag-organize kayo ng mga leaders. Hindi po lahat leader. Pero malaki po ang magagawa ninyo ngayon. Alam nyo kung ano? Suportahan yung mga vlogger. Kasi pag once na wala na nanood dyan sa mga vlogger, titigil na yan sa kabablog. Magtatrabaho na rin. Magtatrabaho na rin yan.
Wala na, bawas na sa magtatanggol sa mga Duterte. Yun po yun. Basta ang papel po nyo sa buhay, dapat malinaw sa inyo. Ako, supporter ako ni Duterte. Ipopost ko yung mga gusto kong vlogger. Ipapakalat ko yung kanilang mga sinasabi. Pag may nakita akong post pabor sa Duterte, ipopost ko sa aking FB. Ganun po. Ang laki pong tulong yan. Kasi hindi kinakailangan gumastos eh. Di ba? Kulang kasi kayo. Kinakailangan natin maging mga pogi at magaganda sa harap ng mga halos magputukan ng mga litid at ugat nila convicted Castro at saka ni Ocampo kahapon sa rally. Pero hinahanap po ng katawan nila yun eh. Kaya gigil na gigil sila, nakita na, eto na, dami na naman. Alam nyo, kapalpakan po yan ni BBM, kaya dumadami yung mga kapanalig nila Castro at saka ni Satoru Ocampo. Nagpaparami pa lang po tayo at hindi pa sapat ang bilang. Wala naman po, bakit po ba kayo bakit po ba ayaw nyo po bang talunin ni BP Sara sa eleksyon? Kasi yung gusto nyo mangyari ganito, no? Titigil ng trabaho yung mga kasama natin para magpoprotesta na tayo ng 1 buwan. May pamilya po yung mga yan. Yung paminsan-minsan pagsama sa rally, okay po yun. Papakita ng protesta. Pero yung dyan na tayo titira para masabi lang, pangunahin po sa atin yung pamilya natin. Bawi kayo sa eleksyon. Mamaya, sabi kayo, inip na kayong mapalis na si BBM. Tapos kayo pala yung nagsabi na, hindi ko iboboto si Philip Salvador. Hindi ko iboboto si Bato. Bakit pa tayo? Tapos inip kayo na, yung palang iboboto nyo rin yung mga naka-line up kay Marcos. Wala rin mangyayari. June, kung liit naman, alam nyo po, hindi tayo nagpaparami. Marami po tayo. Marami pong boboto. Marami pong boboto sa Duterte. Kaya doon tayo sa lakas natin. Bakit tayo sa hindi natin lakas? Si Trillanes lalabas ko. Meron din pong mga, ayun, nariyan yung Maisog, nariyan yung MAD, nariyan yung iba't ibang grupo. Marami pong grupo na nag-o-organize po sila. Gusto nyo sumama kayo doon sa mga grupo na yun. Ako kasi nakakommit na ako, magiging vlogger ako. Tagapagpaliwanag ako, no? Mas malaki ang ano ko rito eh. Sa totoo lang, tama naman yun eh. Nakita nyo naman akong pinakabanban na vlogger na ron. Nagtakbuhan yung mga vlogger, nakitakbo rin ako. Saan ba? Ano ba? Mga vlogger na to. Nakakaya kasing maiwan doon. Mag-isa ka na lang doon, lahat nagtakbuhan. Di ba papasama ka pa rin sa kanila? Tapos nakabalik na sila lahat. Ikaw ngayon, hilahod na yung tuhod mo sa paghabol. Pero, alam nyo, gusto ko pa rin makita ko ron ng mga vlogger na bata-bata sa akin. Kasi, gusto ko ipakita sa kanila na kahit ako mahina tuhod ko, nakikita nyo ko na nakikiisa sa inyo. Yan. Nakikikain. May mga biruan. Baka may napipikon sa inyo mga vlogger ha. Tawag kasi namin sa kanila mga maglulupa. Hindi po sa inahama ko sila. Doon talaga yung forte nila eh. Di ba? May mga, yun talaga yung forte nila eh. Pang ano sila eh, pang mga live talaga ng mga kung saan may action. Kaya ang bibilis magsikilos eh. Meron doon. Pag merong takbuhan eh.